Gaano katagal bago po matapos itong dinidevelop na QR code? Kasi nagsimula na po yung service contracting at ito nga po ang nirereklamo nitong mga drivers at operators natin. Opo, yung mga pinatakbo po natin ng mga ruta ngayon, ayon po sa LTFRB, equipped na po with GPS itong mga to. Yung dinidevelop po natin under the QR code system, ito po yung isusunod nating rollout, lalong-lalo na po yung mga sa probinsya. Oo. Ang sabi po sa atin ng LTFRB, they should complete the system within the week po. Okay, so mabilis naman po pala siya, Yusek. At wala pong gagastusin na dito yung ating mga drivers nasasali dito sa service contracting. Tama po, Ma'am DJ Katsa. Oo. Yusek, magkano po ang inilaan na pondo for service contracting? Nagsimula na po yan today, pero hanggang kailan po tatagal yung pondo? Ang pondo po namin under sa General Appropriations Act po is 1 billion pesos. Ngunit yung sa road-based transport po ay 800 million po ang nakalaan. Yung 200 million po ay gagamitin sa maritime sector natin. Yun na rin po sa special provision ng GAA. Ito po ay inaasahan namin magtagal sa 2 hanggang 3 linggo lamang po. Okay. So wala pa tayong pagkukuhanan after 3 weeks. Stop po ulit agad ito. Nung last Friday po, nag-request na po si Secretary Banoy Lopez sa ating DBM ng additional 5 billion pesos. At mapagbibigyan naman daw po ba yon? Oo. Opo, aprobado daw po ito ng ating Pangulo at ito po ay ipinaprocess na po ng DBM. So kung ang 800 million pesos, 3 linggo lang ang tatagal at sa ngayon po ay halos 1,000 ruta lang po ang kumikilos ngayon, paano po yung 5 billion? Tsaka ang karamihan sa ruta nandito lang sa Maynila, paano nyo po yun hahatiin? Paano sa mga probinsya din po, Yusek? Opo, Manong Ted, Ma'am DJ Katsa, naiintindihan po natin yung sitwasyon po, lalo na po sa probinsya. Kung kaya't pag naibigay po yung 5 billion, inaasahan po natin mas maraming makakasali at gayon din po mapapahaba pa po natin to ng at least 3 months po. Yung 5 billion, yung 5 billion na yan. Opo, Manong Ted. Meron ba kayong target na cities outside of Metro Manila, sir? Meron po. Meron po tayo sa Baguio City. Meron po tayo sa kausap na rin po natin ang Naga City, gayon din po ang probinsya ng Cebu. Para po sa iba pang probinsya, sa Cagayan de Oro, mayroon na pong tatakbo itong araw na to, Manong Ted. Gayon din po sa Iloilo, meron din po sa Pangasinan at sa ibang lugar po. Opo. Yung tinitingnan po natin dito. Opo. Go ahead, sir. Go ahead po. Yes, sir. Yung tinitingnan po natin dito, Manong Ted, ay yung mga main routes or main artery routes ng mga probinsya ho na high density. Bakit mas marami po sana makikita. Opo, ba't di mo nabanggit ang Tacloban? Hindi ba ho marami pasahero doon? I-check ko po sa LTFRB. Ito po yung pangunang ruta na naibigay po sa amin. Pero lagpas 845 na ruta naman po itong ilalagay, Manong Ted. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.